Sinag ng araw ang nagpagising kay Jessa. Nakatama yun sa mismong mukha niya. Umikot siya at ibinaon ang mukha sa unan. Bigla siyang nagmulat ng mga mata nang maalalang pangyayari kagabi. Ralph was home at mananatili ng matagal. Hindi na siya makakaiwas sa asawa. Ang kaisipang iyon ay nagdala ng kaba at takot sa dibdib niya. The terrifying thought that living with him day in and day out might enable him to guess the secret she had guarded so carefully. Biglang bumalya pabukas ang adjacent door at pumasok sa MJ. "Totoo ba, Mami? Nandito si Daddy?" Ang sabi ni Yaya dumating siya. "Nasaan si Daddy kagabi?" Nag-uunahan ang mga tanong mula kay MJ at sumampa sa kama. Kama? Napabangon si Jessa at itinukod ang dalawang siko sa kama at tinitigan ang couch. Natatandaan niyang nauna siyang pumanhi kay Ralph kagabi. Nagmadali siyang pumasok sa banyo at nagdinis ng katawan at pagkatapos magbihis ng pajamay na higa na sa couch. Matagal siyang nanatiling gising at inaantabayanan ang pagpanhik nito ni hindi niya namalayang nakatulog siya. Inilipat ba siya ni Ralph sa kama na magising ito? Ang alalahaning gumuhit sa mukha niya ay hindi napansin ni MJ sa excitement nito sa pagdating ng ama. "Mom, is it true? Dumating ba talaga si Daddy?" Napilitan siyang ngumiti. "Dumating ang Daddy mo kagabi, pero tulog ka na. Baka nasa baba na siya." Muli itong bumaba. "Pupuntahan ko si Daddy, Mommy." "MJ, wait!" Tawag niya rito at akmang tatayo mula sa kama nang biglang bumukas ang pinto ng silid at lumitaw si Ralph. Naka-jogging pants ito at basa ng pawis ang pang-itaas. Natiyak niyang galing na to sa pagtakbo sa paligid ng subdivision. Nahinto sa gitna ng silid si MJ. Nakatingala sa ama at hindi malaman kung ano ang gagawin. Ang excitement na nararamdaman kanina ay nahalinhinan ng tensyon. Si Ralph ay hindi rin malaman ang gagawin. He smiled at the boy. "Hello, son." "Dad? Are you really my dad?" In flesh and blood. Wika ni Ralph at kumislap ang mga mata. May ilang sandaling hindi kumibo sa MJ na natiling nakatingala rito. "You're so tall and big," he said uncertainly. Then he asked seriously, "Magiging kasing taas mo rin ba ako paglaki ko?" Nang sandali siyang sulyapan ni Ralph, ay noon lang namalaya ni Jessa na nagpipigil siya ng hininga. Tumingkayad sa harap ng bata si Ralph. Then he answered just as seriously, "Maaaring higit pa." Namayani ang katahimikan, subalit nawala na ang tensyon. Nakatitig si Jessa sa mag-ama na tila nakalimutan na ng mga ito na naroon din siya sa silid. They were so close together, yet not speaking or touching. Both were staring at each other, parehong nasa mukha ang walang katiyakan. "Were you having breakfast downstairs?" Sa wakas ay tanong ni MJ. Umiling si Ralph. "I want us to have breakfast together. Tayo ng mami mo." Tumingin to sa kanya. Kumislap ang mga mata ng bata. "I like that. Tulad ni Mark at ng mami at daddy niya." Lumingon ito kay Jessa. "Mami, hurry up! Gusto ni Daddy na sabay-sabay tayo mag-breakfast." "Bakit hindi mo ipahanda sa cook ang gusto mong almusal natin, MJ? At pagkatapos ay susunod kami ng mami mo." "Of course!" MJ said excitedly. Akmang tatakbo palabas nang hawakan ito ni Ralph sa braso. "I'm glad I'm home, MJ." Natigilan sandali ang bata. Tipid na ngumiti at pagkatapos ay iniabot ang kamay sa kanya na tila matanda. Nabiglang tinanggap ni Ralph ang pakikipagkamay ng bata. "I'm glad you're home too, Dad. This time, I don't have a daddy pretend anymore." Kumunot ang noo nito. "Daddy pretend?" Mark said,
He's my classmate. Sabi niya wala naman daw talaga akong daddy. Daddy pretend lang. Ralph was speechless. Pinakawala na MJ ang kamay mula sa ama. Anong gusto mong breakfast, Dad? Sasabihin ko kay Manang. He cleared his throat. You decide, anak. Sabihin mo sa cook na ihanda lahat ng paborito mo. I love pancakes with strawberry jam and ham on it. Ralph chuckled. That was your Uncle Rob's favorite breakfast. Sabi rin po ni Lola, wika ni MJ, at pagkatapos ay tumakbo na palabas. Tumayo mula sa pagkakatingkayad si Ralph at sinundan ng tingin ng excited na pagtili ng bata sa pangalan ng cook. Jessa stared at the door with mist in her eyes. Kinatatakutan niyang sa pagdating ni Ralph ay malaman nitong pinakaiingatang lihim. Pero hindi kayang tumbasan ng anuman ng kaligayahang nakita niya sa mukha ng anak. If only for that, she could risk it. Pasensya ka na, she whispered. Kumunot ang noong nilingon siya ni Ralph. Saan? Hindi gaano masiglang pagbati sa iyo na MJ. Hindi ka pa niya gaano kilala eh. He was barely 6 months when you left. Hindi ko inaasahang tatakbo at yayakap sa MJ sa akin, Jessa. I would have been disappointed if he had. Estranghero ako sa paningin niya. Hindi ko gustong basta na lang niya ako pagtitiwalaan at magkaroon ng affection sa akin dahil lang sa sinabi ng lahat sa kanya na ako yung ama niya. Pero kilala ka niya mula sa mga larawang pinapadala mo sa internet. Nevertheless, we are still strangers to each other. Affection is a much more precious gift if it's earned. Maybe you're right, she said and stared at the floor. Bigyan mo siya ng pagkakataon na makilala ko ng husto, Jessa. Patuloy nito na hindi niya namalayang nakalapit na sa kanya. Napag-isipan mo na ba yung pinag-usapan natin? A friendly truce will be the best thing for MJ? We can never be friends, Ralph. Bulong niya. Hindi niya makuhang salubungin ng mga mata nito na natiling nakapako sa sahigang tingin. Hindi ko iminumukahing maging magkaibigan tayo. He corrected Lee sharply. Ako mismo nagsabi na imposible yon. All I want to do is get rid of this damn hostile atmosphere that we are both guilty of fostering. I don't know. I just don't know. Naiiling niyang wika. Ang tingin niya'y natuon ng lahat sa mga bagay na nasa silid maliban lang kay Ralph na nasa harap lang niya. Mahirap ba para sa'yo na ituring natin ang isa't isa sa maayos na paraan? Napapikit si Jessa sa ginawang yon ni Ralph. Sa kabila ng hindi naman manipis ang tela ng pajama top niya, ay may pakiramdam siyang tumatagos doon ng init mula sa palad nito. Don't touch me, she gasped, her voice quivering. Sa gilid ng mga mata ay kitang-kita niyang pagkuyom ni Ralph sa mga kamay nito, lalo na nang hindi niya makuhang magtaas ng tingin at salubungin ang mga titig nito. How did I ever marry a frigid little pieces of baggage like you? Ralph sneered with a mixture of contempt and self-contempt. You have a wrapping of beautifully passionately woman, but there's nothing inside except eyes. That's not true. Umangat ang isang kilay ni Ralph. Really? Patunayan mo. Hamon nito. Naupo sa gilid ng kama at muli siyang hinawakan sa braso at inilapit dito. Jessa tried to struggle free. Yet her own body ached to feel him to possess hers. Ang sindihan nito ang pagnanasang nanatiling nakatago sa kailaliman ng pagkatao niya sa kay-tagal na panahon. Humigpit ang pagkakahawak ni Ralph sa kanya na maramdaman ang pagtulak niya rito. It's alright, sweetheart, he murmured. Ilang pulgada na lang ang layo ng mukha nito mula sa kanya. Nararamdaman niya ang mainit nitong hininga sa mukha niya na nagpapadagdag lalo sa init na gumagapang sa kalamnan niya. Subalit bago tuluyang mailapit ni Ralph ang mukha kay Jessa, ay bumukas ang pinto at lumitaw sa MJ.
Sabi ni Lola, handa ng breakfast. Tila nabigla sa nadatnang eksena na may yumayakap sa ina. Marahas na itinulak ni Jess ang asawa na isang nanunuyang ngiti ang ibinigay sa kanya bago siya pinakawalan. "Huwag kang mag-alala," he whispered. "You're safe for now." Nilingon nito ang anak. "Susunod na kami, iho." Tumayo si Ralph at lumakad patungo sa closet at kumuha ng t-shirt. Habang si Jessa naman ay tila napako na sa ibabaw ng kama. Natutula lang pinagmamasdan niya ito habang nagpapalit ng panibagong t-shirt. Bago lumabas kasama sa MJ, ay huminto muna to sa harap niya. "You did try, Jessa. Maybe next time," he murmured. "Wala nang kasunod yun," she hissed. Kinasusuklaman niya si Ralph sa damdaming pinukaw nito sa kanya at kinasusuklaman niyang sarili dahil sa pagtugon at pananabik na nararamdaman ng katawan niya. He smiled mockingly. "Tayo na, MJ." "Mommy, aren't you coming?" "Magbibihis pa ako, anak." Nagsalubong ang mamunting kilay ng bata. Nilingon ng ama. "Susunod na ako, Daddy." Sandaling tinitigan ni Ralph ang mag-ina bago walang kibong lumabas. "What's wrong, Mommy? What made you ask that?" Tanong niya sa gumagaralgal na tinig. "Parang gusto mong umiyak." Umangat ang munting daliri at hinipo ang sulok ng mga mata niya. "There's tear in your eye. Inawi ka ba ni Daddy?" Seryosong tanong nito. Napatitig si Jessa sa anak. Isang salita lang laban kay Ralph ay natitiyak niyang tuluyang mapapatid ang gahiblang ugnayan ng mag-ama. Sa isang sandali pumasok sa isip niyang iyon ang sandali ng pagganti sa mga kasalanan nito sa pamilya niya. Pero hindi niya magagawa yon. Nakataya ang kinabukasan at kaligayahan ni MJ. Hindi ba't kaya siya nagpakasal kay Ralph ay dahil kay MJ? She took a deep breath and smiled at her son. "Sometimes you cry when you're happy, MJ. I'm happy because your dad is home." Napaalis ang agam-agam sa mukha ng bata at ngumiti. "Ako rin, Mommy. Ako rin." Ang mga sumunod na araw ay naging abala para kina Ralph at MJ. Si Ralph na rin ang sumusundo kay MJ sa paaralan. At kung wala rin lang pasok ang bata, ay pinapasyal ito ni Ralph. Tulad na lang ngayon, hapon ay wala pang mag-ama. Gayon may panatag ang loob ni Jessa. Nitong nakalipas na araw mula nung dumating si Ralph, ay walang pagsidla ng tuwa sa MJ. Minsan, ay gusto na niya managhili at halos lahat ng atensyon ni MJ ay sa ama na nakatuon. Subalit, pinaglalabanan niyang maipon sa dibdib ang ganung damdamin. It was silly. Ngayon pala nagsisimulang kilalanin na mag-amang isa't isa. Sa ibang pamilya dapat ay magkakasama silang tatlo. Pero hindi ordinaryong pagsasama nila ni Ralph. Kasalukuyan niyang inilalabas ang mga indoor plants. Yun ang ginagawa niya para libangin ang sarili. Wala rin ang mga biyanan at naggo-golf. Mula sa pagtatanggal ng mga tuyong dahon sa mga ground orchids, ay nag-angas siya ng tingin sa pagpasok ng sasakyan sa circular driveway. Kotse ni Carlos. Sa nakalipas na linggo, ay hindi sumagi sa isip ni Jess ang binata. Bumaba ito ng sasakyan at lumakad patungo sa kanya. "Hi," bati nito. "Hi yourself." Masiglang bati niya at tumayo mula sa pagkakatingkayad sa Bermuda grass. "May kailangan ka ba sa papa?" Wala sila ng mama. Nasa golf course. Lumakad siya patungo sa gazebo. Sumunod si Carlos. "I've missed you," wika ni Carlos. "Nagkita lang tayo ng party, Carlos." Nakangiting sagot niya. Huminga muna to ng malalim bago nagsalitang muli. "Hindi ko alam kung maaari pa akong dumalaw dito tulad ng dati kong ginagawa. Alam kong hindi gugustuhin ni Ralph na makita ko rito." Mapakla itong tumawa. "At hindi ako nakatitiyak kung pati ang pagtingin mo sa akin ay nabago na rin." "Wala namang nabago.
Lagi ka pa ring welcome dito, Carlos. She managed to answer with an air of unconcern. Bakit kailangan pa niyang bumalik? Wika nito, umigting ang mga bagang. You're already withdrawing from me, Jessa? Bigla-bigla ay naging ibang tono at pananalita mo. I thought you felt something for me. Napalunok si Jessa sa sinabi nito. Sa mga pagkakataon bang magkausap sila'y hinayaan niyang maniwala to na may pagtingin siya rito? Yun ba ang dahilan ng kapangahasan nito noong gabi ng party? She was drawn to him. She had to admit. Pero hindi sa paraang gusto nitong tukuyin. O marahil isadyang naakit siya rito, dala ng kalungkutan at hindi na ano paman. At lalaki si Carlos, maaari nitong bigyan ng ibang kahulugan yon. Mas may higit akong dapat isipin at isaalang-alang kaysa sa sarili ko, Carlos. Seryosong sagot niya. Sa MJ ba? Pareho nating alam na hindi naging amo si Ralph sa kanya. Hindi ko maaaring isisi lahat kay Ralph ang bagay na yan. Kabahagi ako roon. Isang malalim na hininga ang ginawa nito. You're lonely, aren't you, Jessa? The self-possession is just a front. Lahat naman tayo nakakaramdam ng kalungkutan. Pag-amin niya at itinaas ang mukha para ipakitang hindi naman yun mahalaga. Wala ka ng pamilya, hindi ba? Yun ang dahilan kung bakit dependent ka ng husto sa mga Santiago. If you want to think it that way, bukod pa sa pamilya ng anak ko mga Santiago. You're very young when you married Ralph at wala ng kamag-anak. Naiintindihan kong bahaging yon. I can see how you could have wet off the first shoulder offered. And it was Ralph. Ano nangyari, Jessa? Did you fall in love with love? At huli na nang malaman mong mali ang ginawa mo? The sympathy in his voice cried out to her. Gusto na niyang sabihin ang buong pangyayari kung bakit siya nasa ganoong sitwasyon. But she held herself. Bibigyan lang niya si Carlos ng dahilan upang ipagpatuloy ang ginagawa nito. It was something like that. It was a lie. Na makilala niya si Ralph ay buhay pa ang mama at kapatid niya. But she had to give him the answer he wanted to her. Nakakaunawang tumango ito. Minsan, isang kamalian ang manghawakan sa pagsasama dahil lang sa anak. At yun ang ginagawa mo, Jessa. Bakit hindi mo subukang kausapin si Ralph tungkol sa annulment? Please, let's drop this topic. Hinilot ng mga daliri niyang sintido. Sumasakit ng ulo niya sa usapin tungkol sa pagsasama nila ni Ralph. I'm a man, Jessa. Pagkatapos ng gabing yun sa pantry, hindi ko hayaang ang sarili kong tanawin ka lang mula sa malayo. Gustong matawa ni Jessa. Yun mismo ang sinabi ni Ralph tungkol dito. Mismo ng gabing yun. I'm not the kind of man to beg. Patuloy ni Carlos. Pero gusto kita, Jessa. I don't want a hole and corner affair any more than you do. Naiintindihan ko kung anong nararamdaman mo para sa anak mo. Gusto mo magkaroon siya ng maayos na buhay, disenteng edukasyon, na magandang kinabukasan. I can give you all those things, Jessa. At natitiyak ko magkakasundo kami ni MJ. Nakita mo naman kung gaano kalapit sa akin ang bata. Jessa stared at him in bewildered amazement. He was actually proposing. Ipinahihiwatig mo bang iwan ko si Ralph at magpakasal ako sa'yo? She breathed. Hindi ko ipinahihiwatig yun. Yun mismong hinihiling ko. Then he smiled at her tenderly. Pero, na hindi ko matiyak sa sarili ko kung may pagtingin ako sa'yo. Protesta niya. Love grows, Jessa. Hinayo nito ang mga halamang nasa dikalayuan. Tulad din ng mga bulaklak na yan, lumalago kapag inaalagaan. Carlos, I don't know what to... Naagaw ng pagpasok ng sasakyan ang sasabihin niya. Ang family van na gamit ni Ralph at MJ kanina. Napahugot siya ng hininga na makita kung sino ang nasa passenger seat. Si Amery.
Isang matalim na tingin ng pinukol ni Ralph sa kanya nang bumaba ito ng family van. Wala kang dapat ipaliwanag. Mahinang wika ni Carlos. Wala tayong ginawang masama. O baka mas mabuti ngayon na tayo magharap-harap. Bigla siyang napatingala rito. Huwag kang gumawa ng mga bagay na pagsisisihan nating pareho sa bandang huli, Carlos. She warned. Carlos frowned at her. Pero nakatuon na ang tingin niya sa dalawang bagong dating na lumakad patungo sa gazebo. Kasunod nito sa Amery na ang ngiting nakasilay sa mga labi para sa kanila ni Carlos ay puno ng malisya. Huminga siya ng malalim at hinanda ang sarili sa anumang sasabihin ni Ralph. Hi Jessa! Bati ni Amery. I have to go. Wika ni Carlos na matalim ang tingin pinukol kay Ralph. Tara na Amery. Jessa, thanks for the talk.